Ang mga patapon ng mga bagay na bibigyan ng bagong saysay, di ba? Tama ka dyan. Dalian ang pinatunayan ng isang upcycling place sa Quezon City. Silipin ang mga obrang yan sa Resurrection Gallery sa Frontline Report ni Brian Basa. Kayamanan ang basura para sa kakaibang atelier na natuklasan namin sa Quezon City. Ginagawa siyang coffee table, pero gawa siya sa kahan ng window type aircon. Ito, in time for Christmas, gumagawa kami ng mga Christmas tree na gawa sa electric fan grills. Piano na kino-convert namin na writing desk. Ang tawag sa ginagawa nila ay upcycling. Binibigyang bihis ang mga patapong gamit na akala ninyong wala ng silbi para muling maging kapaki-pakinabang. Para maging mas improved na furniture o ibang klaseng furniture o kung hindi man artwork. Isa sa mga lagi naming inaayos, mga lumang piano. Meron kaming ginagawang mga writing desk galing sa piano. Yung iba pang paborito namin, mga lumang computer, nung panahon pa na malalaki pa yung CPU. So yung mga CPU, ginagawa naming desk organizer. Actually, nakagawa na kami ng mga side table galing sa computer. Meron din mga microwave oven. Nagagawa din naming lamesa yon. O kaya mga shelves. Isa pa sa mga paborito naming inaayos, lumang aircon. Ang tambak na basura mula sa pananalasa ng Bagyong Ondoy noong 2009 ang naging inspirasyon sa pagbubukas ng Resurrection Furniture and Found Objects Gallery. Resurrection ang tema ng studio. Ang mga gamit na basura na para sa iba dito sa Resurrection Furniture and Found Objects Gallery, kayang-kaya nila muling buhayin. Kaming magpa-partner, mga nagdi-design kaming lahat, tapos pinagtutulong-tulungan namin kung paano ang pwedeng gawin sa isang item. Tapos saka namin pinapasa sa mga karpintero namin, saka mga pintor, para i-execute yung ginagawa namin, na iniisip namin. Laging sa umpisa, iisipin mo mahirap. Pag nagdi-design kami, hanggang sa huli, minsan hindi namin alam kung anong kalalabasan eh. Maaari kayong magpa-customize na pwede raw abutin ng 2 hanggang 4 na linggo para matapos ang art piece. Kaya kung hanap nyo ay unique, ang gallery na ito ang swak sa inyo. Ang presyo ng bawat kakaibang furniture ay mula 800 pesos hanggang 80,000 pesos. Hindi biro mag-isip ng pwedeng gawin na nakakaiba. So, yun, binabayaran yun. Isa sa mga nakakataas ng presyo sa amin, yung labor, yung man hours. Kasi madaming kailangan alisin na layers eh. Tapos saka mauulitin, kumbaga. Tapos, siyempre, yun na ring value na wala ka halos kamukha. Tulong sa problema sa basura at mabawasan ang pagsasayang ng gamit. Ito ang pangunahing layunin ng Resurrection Furniture and Found Objects Gallery. Nung nag-umpisa kami, galing lang sa mga bahay namin. Tapos noon, na-discover na namin, ang dami-dami namin gamit sa bahay na hindi ginagamit. Siguro yung mga pinaka-extreme na pinagkukuhaan namin, yung mga lumang bahay na nakaschedule lang gibain, bibilhin namin yon or may ex-deal kami sa owner. Pero mayroon na rin mga ilang instances na tumigil ako sa daan kasi may nakita ako nakatapon sa daan, kukunin ko. Sa bibigyan ng bagong idea yung mga tao na, hindi ko naman pala kailangan itapon to. Nakatulong na sa kalikasan, nakabuo pa ng mga artwork mula sa mga gamit na patapon na. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.